to, credit to the owner sa video na to. Nakita ko lang kasi minsan sinasabihan ako sa mga kaibigan ko na mag-sorry lang sila at kumalma. Parang iba ayaw pumayag. Parang sinasabi nila na kailangan daw makipagmatigasan, yung paglaban mo yung karapatan mo o sabi mo self-defense, buti nga lang daw sa kanila. Pero hindi ganun talaga eh. Kasi responsible gun owner din ako. Hindi naman pwedeng porke may baril ka eh kaya mo nang gawin lahat. Hindi yun license to kill. Lalo ka nga magiging lalong bibigat ang problema mo eh pagka ginamit mo sa maling lugar, sa maling paraan yung baril mo. Hindi siya pwedeng ura-uradang gamitin pambaril. So tinagal-tagal ko ng rider ng motor. Mula pa nung high school ako. Talagang kailangan mo talagang kumalma sa kalye kasi tandaan mo maliit lang tayo at may mga blind spot ang mga motor lalo na mga truck. At pag ikaw ay tumakbo ka sa mga super highway, talagang yung, lalo na yung bilis mo, lalo na kung naka superbike ka o paspas ka, takbo ka ng 100, sigurado yan may masaswipe sa'yo, meron kasi isang iglap lang nandiyan ka na, hindi ka pa nila nakikita. Kaya kailangan mga kapatid maging kalmado lang tayo. Ganyan ang sikreto ng tumagal ka sa pagmamaneho. Hindi pwedeng dahas-dahas, tsaka hindi mo kilala yung mga tao sa paligid mo, hindi mo alam kung sila ba ay wild o patapon na o ano ba ang trabaho nila, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na kayang-kaya mo na sila. So isipin mo na lang na may mga tao sa paligid mo at may kasama kang pamilya o may nag-aantay sa iyong pamilya. Ganun lang talaga ang sikreto ng pagmamaneho. Kasi tingnan mo yung bus na to, di ba? Pinagbibigyan ako dahil parang nagmamadali daw ako, pero hindi naman, kalma lang tayo. Pero may mga ganun talaga. Pakita mo lang na mag-sorry ka lang kahit masakit sa kalooban mo. Tingnan mo, napaka magic word nung sorry. Mag-sorry ka lang tapos nakagad ang problema. Sabihin mo puyat ka lang o sabihin mo may lakad ka o may nahabol kang, may emergency, ganun. Kung ano lang pagsasabi mo, huwag ka na makipagtalo dahil pag nakipagtalo ka, walang patutunguhan dahil lalo lang mag-iinit ang mga ulo nyo. Ganun ang sikreto sa pagmumotor kung gusto mong ma-enjoy ang pagmumotor ng matagal na panahon. Kaya sinasabi ng mga rider na napakadelikado sa Marilaki. Dahil ito ay hindi pa tapos. Ito ay under construction pa. Matagal na to, since 1945. Ginagawa nila ang Marilaki na to pero hindi tuloy-tuloy. Kaya inaabot na ng ganitong panahon, hindi pa rin tapos. Dapat kasi napakalaki ng highway na to, multi-lane. Tignan nyo, nakikita nyo yung gilid multi-lane itong highway na to. Kaya lang may mga points na dalawa pa lang ang nagagawa, 2 lanes pa lang. Tapos meron pang ito, bali 4 lane to nagagamit pa rin yung nasa kabilang gilid na yan Kaya lang binabahayan hindi ko alam kung ba't pinayagan ng gobyerno yung mga bahay-bahay na yan. Siguro yung mga construction gumagawa dyan nagbahay na dyan. Tandaan nyo, since 1945 pa to sinimulan. Nagsimula ito sa Katipunan Avenue in Quezon City. Kaya tinawag na Marilaki, nagsisimula sa Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Kita nyo Marikina kasi dun sa Barangka Marikina nandun ang Katipunan Avenue. So yan nakita mo multi-lane, nakikita nyo ang dami 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes yan dito. Tapos ang mangyayari nyan, biglang ayan ang construction biglang liliit. Bali 6 lanes 6 lanes biglang magiging 2 lane. Kita nyo may poste pa yan sa gitna. May poste yan sa gitna ng kawalan. Buti na lang yung sa last vlog natin, sinita natin yan doon sa may na-aksidenteng nag-Superman. Maraming nanonood nun tapos bigla na lang nawala yung poste na yan. Kasi nasa gitna talaga. Parang wala silang pakialam. Kita nyo, sa kaliwat kanan, nandiyan pa rin yung mga tindahan. Alam mo na Pilipino, pag nakitang bakante, magtitinda sila dyan. Pero actually, nandun na sila sa highway. Kasi ayan ang laki-laki ng, tignan nyo ilang lanes yan tignan nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 lanes dapat yan, nakikita nyo. Kaya lang tignan nyo, dahil di pa nga tapos, biglang naging 2 lane. Kaya nangyayari dyan, yung mga baguhan dito sa Marilaki, kukunin nila tong mga lanes na to, kukunin nila yung mga, kasi ang daming ang lane kukunin nila yan, tapos magugulat sila, biglang lumiliit.
without any signages. Buti pa nung 1980s nakikita ko yung mga gumagawa ng kalye kahit na lampara lang iniilawan nila yung mga danger spots. Tignan nyo, nakikita nyo walang signages, walang nagsasabi na magiging dalawa na lang yung lane. Kaya kung ikaw ay hindi ka tiga Marilake, bigla ka magsiswerve ng multilane mula dito sa outer lane, papasok ka dito sa multilane kasi di mo alam na dalawa lang palang lane ng buhay. Kabilaan yan, 2 lanes, bali isang lane lang papunta. Tignan nyo, kita nyo to, ayan, kita nyo, barado pa siya, wala namang gumagawa, no? So parang hilaw to ito, nakikita nyo, dapat may ganyan, pero nakikita nyo yung barrier na yan, hindi yan reflectorized, wala yang ilaw, no? So kailangan mo talagang maging sanay ka sa Marilake. Sa kakapunta mo na lang, tignan mo, nakikita nyo ang linis-linis ng ng outer lane na to. Gagamitin talaga yan ng mga rider, gagamitin nila yan. Ang linis ako mismo gumagamit niyan, kaya lang alam ko banda rito kailangan mo na mag-merge. So swerving ang tawag dyan. Kung yung nandito sa pinaka outer lane, papasok, titira siya kagad ng 3 lane, swerving ang tawag dyan. Delikado yan, tsaka bawal yan. Pero tignan mo, wala namang ka-signages. Tapos ito pa, ayan, kita nyo kung gaano pa siya hindi katapos. Marami yan. Kaya nakita nyo sa viral video na pa-swerve siya. Ganyan yun Hindi kasi bigla 6 lanes kasi magiging 2. Kaya nangyayari, sumiswerve sila ng gusto. Tapos nalilito na sila, hindi na rin nila alam kung nasaan ba sila. Hindi na nila napapansin tong middle line kasi hindi na nila alam sa ilang lanes ba talaga ako dapat pupunta? Saan ba talaga yung bukas na lane dito? Ayan, yan ang problema dyan sa Marilake. Kaya tinatawag nilang delikado yan. Nakikita niyo yan, may mga ganyan, may mga bato. So wala rin yung mga ilaw, 'di ba? Nakakita na ako niyan sa Marcos Highway. Talagang binungkal lang yung highway, tas nilagyan ng bakal. As in sheet metal na may stand na bakal. Humampas doon yung mga yung sasakyan. May sasakyan na naka-high speed humampas doon. Wasak na wasak. 'Di ba? Hindi ko na lang alam kung nangyari sa mga driver nun, pero wala talagang sign, no? Sinabi na lang sa akin ng mga kasama ko kasi kumakain kami sa madaling araw sa Marcos Highway dahil nandun yung BPO na pinagtatrabahuan namin. Lumalabas kami alas 3 ng umaga. Ayan, tignan nyo. Ito, lumaki na, di ba? Lumaki na naman yung lane. Ayan, ang laki ng lane. Wow, man, sobrang laki ng lane, no? Dito may mga na-aksidente na rin dito. So, kitang-kita nyo talaga na matagal pa to, Matagal pa. Ayan, dito nagme-merge. Tignan nyo, nagkaroon ng construction dito sa kanan. So, anong nangyari? Dito sa area na to, naging single lane. Tapos, minsan, titirahin din nila yung single lane na yan. Yung mismong gumagawa, padadaanin ka ngayon dito. Pasalubong na. Hanggang ngayon, ganyan ang usapan dyan. Pasalubong ka na dito. Kaya napakahirap talaga kung hindi ka sanay sa Marilake. Ayan, yung sinasabi sa inyo, nilagyan ng barrier. Nilagyan ng barrier na halos kulang. Ito lang bali yung lane na yun. Pinasalubong na. Ito yung gitna, Ayan, ito na yung gitna. Tingnan mo, kumakain na nga yung sasakyan sa gitna. Pinasalubong na yan dyan. Kaya, kasi minsan, na may nahuhulog din, may nag-e-erode. Tignan nyo, itong area na to. Ginagawa, may nag-e-erode. So, ayan, biglang bumuka na naman uli. Pagkatapos, bumuka na naman, di ba? So, yan yun Yan yung mga dilemma. Sa buong Marilake yan. Mahigit 100 kilometer yan. Ayan, bumuka na naman dito. Ayan, Pagdating dito, ano nangyari? Ayan, Bulaga, itong outer lane, wala na naman. Wala na naman siyang signage. 'Di ba? So, dire-diretso yan. Tapos may mga spots talaga na potential buso-buso. May mga spots talaga na, ito, nakikita niyo to, yung gitna gamit na gamit. Pero ito na naman yung mga outer lane. Ayan yung mga outer lane na yan. Diba? Bali 1, 2, ayan. Ito ang dami 1, 2, 3, 4. Talagang pang 12 lanes nga ito. Ito ang dami Dito sa mga area na to, nakikita niyo yan, napakadaming lane Tapos ito lang ang
usable lanes. Itong maitim na to, yan lang ang gamit na gamit. Oh. Diyan sila nagkaka-swerban kung nakikita niyo yung video nung isa. Kaya pag hindi ka talaga sanay na bihasang rider, lalo na yung hindi nagra-ride ng long ride, masyasyak ka pag kinat ka. Pag kinat ka ng isang sasakyan na 3 ang kinain na lane. Kasi dapat tandaan nyo, bilang rider, tandaan mo may mga blind spots. Ang nakaka-distinguish lang yan yung rider na nagmamaneho rin ng 4 wheels. Lalo na yung mga 4 wheels na matatangkad, no? So, pag sanay ka na rin, alam nyo may blind spot. Talagang, ako nangyari na sa akin yan ilang beses na. Yung mga muntikan, maraming batikan na rider sinasabi yung mga muntikan. Diba? Alam mo kung bakit muntikan? Kasi advance ka mag-isip eh. Alam mong yung sasakyan sa outer lane, gaya nito, hindi niya alam na ito lang dalawa sa gitna ang buhay. So, kung ikaw ay nag-iisip ka ng advance, alam mo nga habulin niya yung gitna kasi magkakaroon siya ng lugar dyan na mawala ng kalye. Kaya ang gagawin niya, pipilitin niya pumasok sa gitna. So, yan yun. Ayan, tignan nyo, nagputol na naman. Oh. Buo yan, buong Marilaki yan. May 100 km hanggang Infanta. Ito. Dito no? Tignan nyo, itong troublesome. Dito yata nangyari yun eh. Yung nakita nyo sa video, yung sa anak nung isang, yung nabarel. Dito yun eh. Dito sa area na yun, dito nag-swerve yun eh. Oh. Dito siya nag-swerve kasi ayahay nga naman oh. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! 5 lanes. Galing siya rito. Dito kasi sila oh. Dito sila ay tignan nyo, nakita sa video. Kabisado ko na itong Marilaki dahil 2010 pa ako dito pumupunta. Sarado pa yung mga tulay. Kabisado ko na, parang alam nyo yung video game. Ilang taon mo na nilalaro yung mga Call of Duty. Alam mo na kung saan ka nilalaglag ng eroplano. Kahit na iwanan mo pa yung game na yun, alam mo kung nasaan ka nilaglag. Dahil sa sobrang tagal mo nang nilalaro. Tignan nyo, ito dito parang ayos na, di ba? Dito nag-swerve yun eh. Dito parang ayos na. Oh, tignan nyo, biglang hindi pa ayos. Puro buhangin, no? Ayan. Kita nyo, ito lang ang buhay dyan. Yung dalawa na dito sila eh. Dito sila nag-cut eh. Dito oh. Alam nyo kung bakit nag-cut yan? Papakita ko sa inyo. Kita nyo, ito maalikabok. Ginawa na ang parking ng iba. Tignan nyo mangyayari dyan ha. Sa dami ng lane na yan, iipit yan dito. Sa may bandang Bix Bulalo. Ayan oh. Nakita nyo? Dito yan naipit, oh. Ito, nakikita nyo yung punong yan. Oh, pag dumiretso ka dyan, bangga ka. Lahat ng lane na to pupunta dyan. Diba? Sa puno na yan. So, wala na. Naging maliit na, no? Dito nag-serve yan. Tapos, bubuka na naman yan dito. Ayan, oh. Bubuka na naman. Banda rito sa area na to. Ayan, oh. Lumaki na naman. Dito yun, eh. Dito nag-serve yun, eh. Ayan, oh. Ang daming lanes, diba? Tignan mo naman yung ginagamit. Gitnang-gitna lang. Oh. Ayan oh. Di syempre, wow! Ang luwag. Tapos, ito, tignan nyo ang alanganin ha. Tignan nyo yung alanganin. Tignan nyo yung center line. Tignan nyo yung center line ha. Yan ang center line. Tignan nyo kung gaano siya kaalanganin. O, diba? Dito nagpunta yung kotse. Dito sa black spot na yan. Dito siya kumain. Eh, nandyan yung ibang rider, diba? So, dito siya kumain nun. Kasi pinipilit niyang bumalik dun sa itim na kalye. Ang dami niya, no? Ayan, no? Pag nung unang punta ko nga dyan, wow, hataw. Pagdating dito sa may tulay, dito sa may Bix Bulalo, ayan na. Ano sasalubong sa'yo? Bahay. Kaya pipilitin mo ngayon pumasok doon sa butas na yun kasi papasok ka na sa tulay. Eh, yung tulay, limitado lang ang lanes niya, oh. Papasok ka na dyan. Ito na yung Bix Bulalo. Dito sa pagkatapos ng tulay. Yan. Papasok ka na dyan sa tulay na yan. Tulay na yan, nakikita mo, ayan lang ang lane niya. Oh. Yung iba sidewalk na, may sidewalk yan. Diba? Ito na naman, oh. Ayan, oh, yan. Takbo-takbo ka dyan. Oh. Diba? So, marami yan. Ayan, oh. Bigla. Tingnan mo yung actual na design, oh. Tingnan yung actual na design, oh. Puwang! Kung gaano karami talaga ang naka-assign na lane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 on each side. Wow. Oh, dito talaga makikita mo kung gaano ka talaga kalaki dapat ang kalye na to. Oh, kaya lang tignan niyo naman.
nagkaroon na ng bahay dahil sa sobrang tagal. Tapos biglang liliit na naman dito. Oh, ito na yung palengke. Palengke yan. Oh, liit na. Oh, naging 2 lanes na lang. Di ba? So, yan ang kwento ng Marilake. Pag hindi kayo sanay dyan, may kalalagyan talaga kayo. Kaya dapat, relax lang, bagalan nyo lang yung takbo nyo. At kalmado lang. Huwag masyado mainit ang ulo kasi alam mo naman na may mga blind spot nga sila eh. Tsaka masiswerve ka. Kung hindi ka pa nasiswerve, kulang ka pa sa biyahe.